Sa isang maliit at lumang barong-barong sa gilid ng barangay Malinis, nagigising si Willie Ramos bago pa sumikat ang araw. Tahimik siyang bumabangon. Naghihilamos sa malamig na tubig sa tapayan at agad na tinutulungan ang kanyang ina, si Aling Rosa. Tumutulong siya sa pagluluto ng lugaw na kanilang ibinebenta sa kanto. Kahit payat at medyo kupas na ang kanyang damit, ang bawat kilos ni Willie ay may disiplina. Isang kabutihang sanay niyang panatilihin mula pagkabata. "Anak, pasensya ka na ha. Ito lang muna ang makakain mo," sabi ni Aling Rosa. Iniaalok ang maliit na mangkok na puno ng lugaw at kaunting itlog. Ngumiti si Willie. Pinilit itago ang gutom. "Ang sarap po kahit konti lang, ma." Habang naglalakad papuntang paaralan, napapansin niya ang ibang bata. May malilinis na backpack, bagong sapatos, at kumikislap na relo sa pulso. Hindi siya naiinggit. Sanay na siyang lumakad ng tahimik sa kalsada. Ngunit sa puso niya ay mayroong munting pangarap na balang araw hindi siya maiiwan sa ganitong buhay. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang malaking bahay na may bakod at malinis na bakuran, abala si Lemuel Castro. May bagong uniforme siya, mamahaling relo, at 3 klase ng baon sa mesa. Ngunit kahit ganito karami ang material na bagay, may kakulangan sa kanyang puso. Hindi pinapansin ng kanyang magulang. Lumalaking spoiled si Lemuel, mayabang, at sanay na ang kanyang kapaligiran na pinapalibutan siya ng pagsunod sa kanyang kagustuhan. Pagdating sa paaralan, napansin ni Lemuel si Willie na naglalakad papasok ng classroom. Agad siyang nilapitan ng kanyang barkada at sabay na nagtawanan. "Uy, nandiyan na naman si Boy Kubas!" sigaw ni Lemuel. Napatingin naman si Willie. Tumigil sandali, pero hindi nagpakita ng galit. Tahimik siyang naglakad patungo sa upuan. Naramdaman niya ang pait sa dibdib, pero sinikap niyang manatiling kalmado. Hindi ito bago sa kanya. Araw-araw niyang nararanasan ang panlalait ni Lemuel. Mula sa lumang sapatos, sa baon, hanggang sa simpleng itsura. Habang nagsisimula ang klase, napansin ni Mr. Selva, ang kanilang guro, ang lungkot sa mga mata ni Willie. "Anak, may problema ba?" tanong niya sa mabuting paraan. Umiling lang si Willie. "Wala po, sir," sagot niya. Mahina ngunit matatag. Alam niyang kahit magsumbong siya, malabong mabago ang sitwasyon. Mas lalala pa ang panlilibak ni Lemuel kung mararamdaman niyang nadadala siya. Ang unang araw ng klase ay nagtapos na mayroong hindi natatapos na tensyon sa pagitan ng 2 bata. Si Willie, bagaman tahimik at mabait, ay unti-unting nararamdaman ang bigat ng mundo. Si Lemuel, sa kabilang banda, ay patuloy na lumalakas ang loob sa kapangyarihan at yaman na dala ng kanyang pamilya. Ngunit kahit magkaiba ang mundo nila, may isang bagay na kapwa hindi nila alam. Ang kanilang landas. Gaano man kalayo ang pinagmulan, ay balang araw ay magkakatagpo at doon magsisimula ang pinakamalaking pagbabago sa buhay nila. Lumipas ang mga araw at hindi humupa ang pang-aapi ni Lemuel kay Willie. Tuwing recess, hindi nawawala ang panlalait at pangungutya. Minsan, tilalagyan ng bato ang bag ni Willie at ito ay tinutulak sa gilid ng hallway. Laging may kaakibat na tawa ang barkada ni Lemuel. Tila ba ang pang-aapi ay isang laro lamang. "Bakit naman ang bigat ng bag mo? Baka naman puno na ng basura yan, ha?" sigaw ni Lemuel sabay tawa. Tumango ang ilan sa mga kaklase, habang ang iba'y umiiling na parabang natatakot. Si Willie, tahimik at naglakad patungo sa kanyang upuan. Pinilit niyang huwag magpakita ng galit o lungkot.
Sa likod ng kanyang bibig, may pilit na ngiti. Isang ngiti para itago ang kirot sa kanyang puso. Pag-uwi sa kanilang barong-barong, sinalubong siya ng amoy na nilagang kamote. Si Mang Bert na kanyang ama, nakaupo sa bangko. Pilit na pinipigil ang kirot sa dibdib dahil sa sakit. "Kamusta ang pag-aaral mo, anak?" tanong nito. "Maayos naman po pa," sagot ni Willie, kahit alam niyang hindi ito buong katotohanan. Ayaw niyang dagdagan pa ang problema ng kanyang mga magulang. Sa kusina, tinitignan siya ni Aling Rosa. "May ginawa ba sa iyo ang mga kaklase mo, ha, anak?" tanong nito. May ingat at puno ng pangamba. Umiling si Willie. "Pagod lang po ako," sagot niya, halos hindi marinig. Alam niyang walang silbi ang magsumbong. Mas gugustuhin niyang tiisin na lamang ang sakit kesa makita ang pagkabahala sa mga magulang. Samantala, sa marangyang tahanan ng pamilya Castro, ibang klase ang problema. Si Lemuel, kahit may bagong sapatos, relo at mamahaling baon, ay nananatiling malungkot sa loob. Ang kanyang mga magulang ay laging abala sa trabaho at hindi nakakausap. Ang yaman ay hindi nakakapuno ng kakulangan sa pagmamahal at yun marahil ang dahilan kung bakit lumalakas ang kanyang pangangailangan. Nai-downplay at insultuhin ng iba, lalong-lalo na si Willie. Isang araw, dumating sa classroom ang isang papel na nakasabit sa upuan ni Willie. May nakasulat dito na, "Ang pinakamahirap sa klase, si Willie Ramos." Tumawa ang ilan sa paligid. Nilamig ang dibdib ni Willie. Napahawak siya sa kanyang lumang bag. Parang humigpit ang mundo sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, unti-unting nabuo ang isang pangako sa sarili. "Bahalang araw, babangon ako at hindi ako papayag na ang ganitong sakit ang magdikta ng buhay ko." Sa loob ng linggo, kumalat ang video ng pang-aapi sa cellphone ng ilang mga kaklase. Nakita ni Willie ang sarili niyang nahulog sa mat, nadumihan ng pagkain, habang nakangisi at nagtatawanan ang barkada ni Lemuel. Maraming beses siyang napahagulgol sa sarili, ngunit tahimik lang siya. Pinili niyang ilipat ang kirot sa determinasyon. Isang apoy sa puso na unti-unting nagiging pangarap. Sa bahay, niyakap siya ng ina at sinabi, "Anak, kahit anong sabihin ng iba, ang totoong sukatan ng tao ay hindi kung ano ang meron siya. Ang sukatan ay kung papaano kang lumalaban sa buhay." Tumangol si Willie. May luha sa mga mata, pero may ngiting nagpapahiwatig ng lakas ng loob. Hindi pa niya alam na ang apoy na iyon ang magtutulak sa kanya sa pinakamalaking tagumpay sa hinaharap. Isang tagumpay na magpapakita sa lahat, lalo na kay Lemuel, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o material na bagay. Isang linggo bago ang karawan ng kaklase nilang si Jacob, kumalat ang balita sa paaralan. "Birthday party bukas. Ang venue, parang hotel." Excited ang karamihan, lalo na ang mga kabataang mayayaman. Ngunit tahimik lang si Willie. Hindi siya iniimbitahan at alam niyang kung pupunta siya ay magiging target ito ng panlilibak. Ngunit sa hindi inaasahan, lumapit si Lemuel. May ngiti sa mukha, pero may halong kasinungalingan. "Willie, sabi ni Jacob, invited ka raw. Special guest ka pa nga eh." Nagulat si Willie. Ako? Sigurado ka?" "Oo naman," sagot ni Lemuel sabay tingin sa kanyang barkada. "Diba guys?" Nagkasundo ang barkada sa pang-aasar. Sabay tawa. Naintindihan ni Willie kaagad na isa itong setup. Ngunit sa kabila ng kaba, may halong pag-asa na baka ito ang pagkakataon niyang makaramdam ng pagiging kabilang. Kaya tinanggap niya ang imbitasyon. Kinabukasan, nagpihis siya ng maayos. Isinuot niya ang polo na kupas na medyo lumiliit na sa kanya. Pinlansya ito ng paulit-ulit. Gumawa siya ng maliit na bookmark mula sa lumang karton bilang regalo. Hindi ito mahal, pero gawa sa puso. Lumakad siya ng 1 oras papunta sa clubhouse. Pagdating niya,
Nakatayo ang mga kabataan, nakapormal. May makukulay na regalo sa kamay. Habang si Willie, tahimik lang, hawak ang bookmark habang nakatingin sa paligid. Biglang narinig ang mga tawa. Ay na yung kupas na gustong sumali sa party. Si Jacob, may halong pagtataka. At pagkatapos ay nagtanong, Willie, bakit nandito ka? Doon lumapit si Lemuel. Kunwari ay nagulat. Ay Jacob, di ba sabi mo invited siya? Hindi no, hindi ko alam na pupunta siya dito. Sagot ni Jacob, halatang hindi komportable. Tumawa ang barkada. Pumilit siguro, kaya nandito. Tignan niyo ang damit niya oh. Siguro mahirap lang yung pamilya niyan. Humarap si Willie sa cake table. Hawak ang bookmark. At sa isang hindi sinasadyang aksidente, natapunan siya ng icing. Tumawa ang lahat at kumuha ng video. Naiwan siyang malungkot sa sulok. Ramdam ang kirot at hiya na para bang hindi kayang tiisin. Sa pag-uwi niya, tahimik na umiiyak sa loob ng barong-barong. Pinipigilan ang luha para hindi makita ng kanyang mga magulang. Ipinangako niya sa sarili. Hindi ko hayaang ganito ang humawak sa buhay ko habang buhay. Balang araw, may paraan ako para magbago ang lahat. Doon nagsimula ang determinasyon ni Willie. Ang sugat at kababuyan na natamo niya, hindi niya sinira ang puso niya sa galit. Ginawa niya itong inspirasyon. Gasolina ng pangarap at simula ng landas na magtutulak sa kanya sa tagumpay. Isang tagumpay na hindi lamang sa pamamagitan ng pera, kung hindi sa katatagan ng puso. Lumipas ang mga taon. Ang batang dating inaapi, si Willie, ay unti-unting humuhubog ng sarili sa pamamagitan ng edukasyon at sipag. Sa kabila ng kahirapan, hindi niya pinabayaan ang sarili. Naging working student siya. Nagtitinda ng maliit na pagkain tuwing umaga at nag-aaral ng mabuti para sa scholarship. Ang kanyang mga guro at kapitbahay ay nakakita ng dedikasyon sa batang ito, kaya tinulungan siyang makahanap ng oportunidad na magbago pa ang buhay. Samantala, si Lemuel ay nanatiling pabaya sa pag-aaral. Sa murang edad, sanay na siyang umaasa sa yaman ng pamilya. Ang kanyang mga magulang ay abala sa negosyo. Hindi na sila gaanong nagkakausap. Ang yaman na nasa paligid niya ay hindi nakapuno sa kakulangan ng atensyon at pagmamahal. Hindi nagtagal, napabayaan rin niya ang kanyang sarili sa eskwela at hindi na nakapagtapos. Sa paglipas ng mga panahon, bumagsak ang negosyo ng pamilya ni Lemuel dahil sa sunod-sunod na maling desisyon ng kanyang ama. Nawala ang bahay at yaman nila. Napilitang maghanap si Lemuel ng trabaho, ngunit wala siyang sapat na kakayahan. Napunta siya sa pagiging construction worker, isang trabahong hindi niya kailanman inisip noon na kanyang gagawin ngayon. Samantala, si Willie, sa kabila ng hirap na dinanas, ay hindi tumigil. Natapos niya ang kolehiyo sa scholarship. Natutunan ng disiplina at determinasyon. Nagtrabaho siya sa isang kumpanya bilang isang engineer at ipinakita ang kanyang husay at dedikasyon. Hindi nagtagal, nagkaroon siya ng oportunidad na magtayo ng sariling kumpanya. Ito ay ang Ramos Builders and Development. Unti-unti itong lumalago at nakilala sa industriya bilang tapat at maaasahang entrepreneur. Habang lumalaki ang kumpanya ni Willie, unti-unti niyang natututunan ang kahalagahan ng malasakit sa kapwa. Sa bawat proyekto, tinutulungan niya ang mahihirap na komunidad, nagbibigay ng trabaho at suporta sa mga nangangailangan. Ang binatang minsang inapi, ngayon ay may kakayanang baguhin ang buhay ng iba. Samantala, si Lemuel ay natuto rin sa kabiguan. Ang pagiging construction worker ay nagturo sa kanya ng disiplina at pagpapakumbaba. Unti-unti niyang naalala ang mga pagkakamaling nagawa niya noon at nagpas siyang magsikap ng tunay. Hindi niya na inalipusta ang iba at unti-unti niyang natutunang pahalagahan ang bawat oportunidad, gaano man ito kaliit. Ang dalawang magkabilang landas ay patuloy na gumagalaw.
Hindi nila alam na balang araw ay magtatagpo rin ang kanilang mga buhay sa parehong lugar, sa parehong industriya. Ngunit sa pagkakataong iyon, ibang tao na ang magkikita. Si Willie, isang matagumpay na CEO, at si Lemuel, isang hard worker na natutunan ng kahalagahan ng pagpapakumbaba. Si Lemuel ay abala sa trabaho sa ilalim ng araw. Humahakbang sa mabatong daan ng construction site. May mabigat na helmet sa ulo at pawis sa noo. Hindi niya inakala noon na isang araw, ganito ang magiging buhay niya. Minsan, nakikita niya ang sarili sa salamin ng opisina ng site office. Isang ordinaryong construction worker. Walang mamahaling relo o bagong sapatos at wala ring karangalan na dala ng yaman. Sa kabilang banda, si Willie ay abala sa kanyang opisina bilang CEO ng Ramos Builders. Tinitignan niya ang blueprint ng bagong proyekto, nakikipag-meeting sa mga site engineer, at pinapalakad ang kumpanya na unti-unting lumalawak sa lungsod. Ang binatang mahirap na dati inaapi, ngayon ay may kapangyarihan at kakayana, hindi lamang sa negosyo, kung hindi sa pagbibigay ng oportunidad sa iba. Isang araw, ipinatawag ang lahat ng construction workers sa site para makilala ang bagong may-ari ng kumpanya. May kaba si Lemuel. Narinig niya ang pangalan ng CEO mula sa supervisor. At hindi niya inaasahan na si Willie Ramos pala ito. Tumigil sa pagdadala ng materyales si Lemuel nang makita si Willie na lumalakad papalabas ng kotse. Nakaayos, may kumpiyansa, at may mahinaong ngiti. Bago pa man siya makagalaw, bumalik sa alaala niya ang lahat ng ginawa niya noon. Ang panlalait, pagtawa sa kahirapan ni Willie, at ang pagpapahiya sa birthday party. Ang mukha ni Willie noon ay muling sumulpot sa isip niya. Ngunit ngayon ay may ibang aura. Kalmado, propesyonal, at merong dignidad. Habang nakatingin si Lemuel, napansin niyang hindi galit si Willie. Wala siyang anyo ng paghiganti. Wala ring pang-aalipusta. Si Willie ay tanging nakatingin sa kanya. May halong lungkot sa alaala, ngunit puno ng tapang at respeto. Pagkatapos ng briefing, hiniling ni Willie na makausap si Lemuel ng sarilihan. Tahimik na humarap ang dating mayabang na binatilyo sa dating inaapi. "Lemuel, gusto kong malaman mo," simula ni Willie, "na hindi mo na kailangang humingi ng tawad para mapatawad kita. Matagal ko nang binitawan ng nakaraan." Huminga ng malalim si Lemuel. Ang mga labi niya ay nanginginig. "Willie, patawad sa lahat ng ginawa ko sa iyo noon. Sa lahat ng panlilibak at pangungutya." Ngumiti si Willie. May banayad na diin sa tinig. "Ang mahalaga, natutunan mo na ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. At mahalaga rin sa akin na makita kang nagsisikap at nagbago. Yun ang tunay na tagumpay." Napaluha si Lemuel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may tunay na pag-asa sa kanyang buhay. Hindi dahil sa pera, kung hindi dahil sa pagkakataong binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Habang bumabalik siya sa trabaho, dala niya ang bagong pag-asa. Hindi na siya ang batang mayabang na inaapi noon. Ngayon, natutunan niyang ang respeto at sipag ang siyang tunay na yaman. At ang tunay na tagumpay ay hindi sa kung saan ka nagmula, kung hindi sa kung papaano mong inaalagaan at itinutuwid ang bawat sugat ng nakaraan. Makalipas ang ilang buwan mula sa kanilang muling pagkikita, unti-unti nang nagbago si Lemuel. Ang dating mayabang at pabaya, ngayon ay masipag, tapat sa trabaho, at may pagpapakumbaba. Hindi na siya nanliliit ng iba, at ramdam ng kanyang mga katrabaho ang pagbabago sa kanyang ugali. Sa tuwing may bagong proyekto, masigasig siyang natututo sa bawat hakbang, at lagi niyang iniisip ang mga payo ni Willie. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o estado, kung hindi sa puso at gawa mo sa kapwa. Si Willie, sa kabila ng nakaraan,
ay patuloy na nagpapakita ng malasakit. Hindi niya ginamit ang nakaraan para makiganti o manakit ng damdamin ni Lemuel. Sa halip, binigyan niya ito ng oportunidad, training at guidance sa kumpanya. Ang kanyang layunin ay hindi lamang negosyo, kung hindi ang maging inspirasyon sa lahat ng empleyado, lalo na sa mga nakaranas ng kabiguan at pang-api na tulad ni Lemuel dati. Isang araw, isinagawa ng Ramos Builders ang isang outreach program para sa mga may hirap na estudyante sa lungsod. Nagbigay sila ng school supplies, tulong pinansyal at libreng seminar patungkol sa pangarap at disiplina sa buhay. Si Lemuel ngayon ay isa ng modelo ng pagbabago, ang nangunguna sa pamamahagi ng tulong at pakikipag-usap sa mga kabataan. Habang nakatingin si Willie sa mga batang masayang tumatanggap ng tulong, napansin niya ang liwanag sa mga mata ng bawat isa. Naalala niya ang sariling hirap at kahirapang dinanas niya noon at kung papaano niyang tiniis ang bawat kirot upang makarating sa punto na ito. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Ang tunay na yaman, bulong niya sa sarili, ay hindi sa pamamagitan ng pera o material na bagay. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magpatawad, magbago, at tumulong sa kapwa. Sa pagtatapos ng programa, nagkasama sina Willie at Lemuel sa gitna ng mga bata. Nagpalitan sila ng simpleng ngiti. Walang hiyaya, walang galit, puro respeto at bagong simula. Ang dating binatilyo na inaapi-api at ang dating mayabang na binata ay parehong natutunang may halaga ang bawat karanasan sa buhay. Bago umalis, humarap si Willie sa mga empleyado at sa mga batang benepisyaryo ng outreach. Alam nyo, sabi niya, ang tagumpay at yaman ay hindi nasusukat sa kung saan ka nagmula. Ang sukatan ay kung papaano mong itutuwid ang bawat sugat ng kahapon, kung papaano kang bumangon sa bawat pagkabigo, at kung papaano mong nagagamit ang iyong lakas upang magbigay ng pag-asa sa iba. Tahimik na nakinig ang lahat, ang mga katrabaho, mga bata, at si Lemuel ay ramdam ang bigat sa kanyang salita. Isang simpleng katotohanan na kahit gaano man kahirap ang nakaraan, may pagkakataong palaging magsisimula muli. Sa uling sandali, napatingin si Willie sa paligid. Sa ngiti ng mga bata, sa masisipag na empleyado, at sa binagong puso ni Lemuel, alam niya sa kanyang sarili. Nagawa niyang magbago, hindi lang ang sarili, kung hindi pati ang iba. At yon ang pinakadakilang tagumpay na pwede niyang makamit. Tunay nga na hindi nasusukat ang pag-angat sa buhay kung saan ka galing, kung hindi sa kung papaano mong ituwid ang bawat sugat ng kahapon. At sa kwentong ito, ay talaga namang napakarami nating mapupulot na aral. Ang tunay na yaman ay nasa puso, hindi sa pera. Kahit gaano karami ang material na bagay, kung walang kabutihan, respeto at malasakit sa kapwa, hindi ito tunay na yaman. Si Willie, bagaman mahirap noong bata pa, ay may mabuting puso na nagdala sa kanya sa tagumpay. Ang kahirapan at pang-aapi ay hindi hadlang sa tagumpay. Ang hirap at kabiguan ay pwedeng maging inspirasyon upang ikaw ay magsikap. Ipinakita ni Willie na sa pamamagitan ng tiyaga at sipag ay pwedeng makamit ang pangarap. At ang pagpapatawad ay isang lakas, hindi ito kahinaan. Katulad na lamang ni Willie, hindi siya nagpakita ng galit kay Lemuel, bagkus pinatawad niya ito at tinulungan. Pinakita nito na ang kakayahang magpatawad ay nagbibigay ng kapayapaan at tunay na tagumpay. At ang pagpapakumbaba at pagbabago ay susi sa ikabubuti. Si Lemuel ay natuto mula sa pagkabigo at hirap. Ang pagiging humble at ang pagsisikap na baguhin ang sarili ang siyang nagdala sa kanya sa mas mabuting landas. Ang kabutihang ibinibigay mo ay bumabalik rin sa iyo. Ang tulong at malasakit ni Willie sa kapwa ay hindi lamang nakatulong sa ibang tao, kung hindi nagpatibay rin sa kanyang karakter
at pati na rin sa kanyang reputasyon bilang leader at pagiging tao. At ang panghuli, hindi nasusukat ang tagumpay sa kung saan ka nagmula, kung hindi sa kung papaano mong hinaharap ang nakaraan. Ang kwento ay nagpapakita na ang kahirapan o kayamanan sa simula ng buhay ay hindi permanente. Mas mahalaga kung papaano mong itinuwid at ginagamit ang karanasan mo para sa mabuting bagay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!